Anak, akala ko mayaman tayo. Bakit sira na? Bilang mo naman akong bagong sinila sa anak. New Year na. Ano ba naman ito? Mula sa pagiging tindera ng sampagita, hanggang sa pagiging OFW, hanggang sa pagiging comedy queen, parang perpektong success story, di ba? Pero bakit ngayon, mas maraming kontrobersya kaysa proyekto si Pokwang? Kung iisipin mo parang pelikula ang buhay niya, pero hindi ito script na kontrolado niya, kundi isang kwentong hinubog ng hirap, sakit at matitinding desisyon. Isang kwento na walang cut, walang retake, diretso, totoo at minsan masakit. Lumaki siya sa antipolo na halos araw-araw ay survival mode. Bata pa lang, nagtitinda na siya ng sampagita, gumagawa ng paraan para lang makatulong. Walang nag-guide, walang naglatag ng direksyon, sariling diskarte, sariling tiyaga. At doon pa lang makikita mo na kung saan nanggagaling ang tapang niya ngayon. Hindi siya produkto ng privilege, produkto siya ng pangangailangan. At kapag ang buhay mo ay umiikot sa kailangan, hindi ka madaling sumuko, kahit paulit-ulit kang subukin. Kaya nang dumating ang pagkakataon na mag-abroad, hindi siya nagdalawang isip. Iniwan niya ang Pilipinas para magtrabaho bilang OFW, Japan, Abu Dhabi. Ibang wika, ibang kultura, ibang mundo. Pero iisa ang realidad, pagod, homesick at sakripisyo. Habang ang iba ay abala sa paghabol ng pangarap, siya ay abala sa pagbuo ng kinabukasan ng pamilya niya. At dito mas lalong nahubog ang kanyang tibay. Dahil sa ibang bansa, wala kang choice kundi maging matatag. Walang sasalo sa'yo kapag napagod ka. Walang kakilala kapag nalungkot ka. Ikaw lang. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang pinatunayan sa sarili niya na kaya niyang tiisin ang lahat para sa pamilya. Pero walang naghanda sa kanya sa pinakamabigat na pagsubok, ang pagkawala ng kanyang anak na si Shin habang siya ay nasa abroad. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Isang sakit na hindi kayang ipaliwanag. Isang pangyayaring hindi mo matanggap kahit ilang taon pa ang lumipas. Isang ina na hindi man lang nakauwi para magpaalam. Never forget daw talaga the grief of losing a child. Tama po. Sobra. Hanggang ngayon, pag magbe-birthday siya, wala na pagpasko. December 4 kasi birthday niya. Dumating kami sa panahon na siguro ilang taon din yung parang ayaw namin magpasko. At doon nagbago ang lahat dahil may mga sugat na hindi mo kayang itago. Kaya natututo kang maging matapang sa ibang paraan. Kaya kung bakit siya prangka, kung bakit minsan matalas siyang magsalita, hindi iyon simpleng ugali. Iyon ay resulta ng isang pusong maraming pinagdaanan. Pagbalik niya sa Pilipinas, hindi siya sinalubong ng tagumpay. Bumalik siya sa realidad, trabaho ulit, laban ulit. Pumasok siya sa comedy bars at resto bars kung saan ang tawa ng tao ang puhunan mo. Kahit ikaw mismo may iniindang sakit, gabi-gabi siyang nasa entablado, gabi-gabi siyang lumalaban. Hanggang sa isang gabi napansin siya ni Eric Nicolas, isang simpleng pagkakataon na naging turning point ng buhay niya. Na-discover ka daw ni Eric Nicolas, Si Mama. Eric Nicolas ang may kasalanan, ng isang magandang kasalanan, o di ba? Yes. Siya nagbigay ng number ko doon sa isang Talent coordinator. ng Yes Yes Show. Mula sa maliit na stage, papunta sa mas malaking mundo. Anak ko, nakinig ka sa akin. Hindi ka matatalo. Anak ko, nakinig ka sa akin. May message pa naman sa akin si Mama Mary. May message sa akin. Ano sabi ni Mama Mary? Na-delete ko lang. Ay, itapon mo yan! Pangit yan! Ha? Pangit yan! Sarili mo nakita mo, buang. Unti-unti siyang nakilala. Naging bahagi ng telebisyon, pelikula at live performances. Hindi lang siya komedyante, isa siyang aktres na may lalim. Kaya niyang magpatawa at magpaiyak sa isang eksena. At dito niya nakuha ang titulong Comedy Queen. Naging bahagi siya ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Isang pamilyar na mukha, isang boses na nagpapagaan ng pakiramdam ng marami. Pero gaya ng maraming kwento ng tagumpay, hindi ito tuloy-tuloy na pataas. Dumating ang 2020 at kasama nito ang pagsasara ng ABS-CBN, ang tahanan niya sa loob ng maraming taon. Para sa kanya, hindi lang ito pagkawala ng trabaho, para itong pagkawala ng pamilya. Isang biglaang paghinto ng isang journey na hindi pa niya gustong tapusin. Inamin niya, nasaktan siya, umiyak siya.
Nawala siya sa sarili niya kahit sandali dahil minsan kahit gaano ka katatag, may mga pagkakataon talagang mababasag ka. Kaya nang muli siyang makita sa It's Showtime, hindi iyon simpleng guesting. Isa itong pagbabalik, isang emosyonal na chapter na muling binuksan, pero hindi lahat ay masaya. May mga nag-welcome back pero may mga nagduda rin, may mga bumatikos, may mga nanghusga. Dahil sa showbiz, hindi sapat ang ginawa mo nun, ang tinitingnan ng tao kung ano ka ngayon. Sa personal niyang buhay, nananatiling sentro ang kanyang mga anak si Rhea Mai at Malia. Sila ang dahilan kung bakit siya patuloy na bumabangon kahit paulit-ulit siyang pinapahirapan ng buhay. Si May, katuwang niya sa negosyo, si Malia, nagbibigay saya at lakas sa kanya araw-araw. Pero pagdating sa pag-ibig, dito siya paulit-ulit na nasusubok. Pinakamaingay ang naging relasyon niya kay Lee O'Brien. Isang relasyon na naging bukas sa publiko at naging mas magulo nang ito ay matapos. Minahal kita. Lumaban ako para sa anak natin. Sa kanyang mga pahayag, malinaw niyang sinabi na siya ang nagtaguyod sa relasyon. Siya ang provider, siya ang gumagastos. At sa huli, inamin niya na si Lee ay palamunin. Isang salitang nag-ingay, isang salitang nagdulot ng matinding reaksyon. Dahil kapag ang personal na kwento ay naging public issue, hindi mo na kontrolado kung paano ito tatanggapin ng tao. May mga naniwala sa kanya, may mga kumontra, hanggang sa nauwi ang lahat sa legal battle at kalaunan na-deport si Lee noong 2024. At ayon sa mga ulat, siya ay na-blacklist na rin sa Pilipinas. Isang mabigat na consequence na tuluyang nagsara ng kanyang pagbabalik sa bansa. Para sa iba, hustisya iyon. Para sa iba, isa itong patunay kung gaano kalalim ang naging sigalot ng kanilang relasyon. At hindi pa doon natapos ang mga pagsubok. Noong 2025, nadamay siya sa isang viral road rage issue na kinasangkutan ng kanyang kapatid. Kahit wala siyang direktang kinalaman, siya ang napagbuntunan ng galit ng netizens. Ganito kalupit ang social media, kahit hindi ikaw ang may kasalanan, ikaw pa rin ang huhusgahan. Kasabay nito, nagkaroon din siya ng issue kay Fiang Smith. Isang simpleng payo na lumaki sa bashing at mas lalong naging personal nang nadamay ang kanyang anak. Bilang ina, hindi siya nanahimik. Lumaban siya, sumagot siya, dahil para sa kanya, ibang usapan na kapag pamilya na ang nadadamay. Sa kanyang career, umalis siya sa TikTok lock dahil sa issue sa talent fee. Para sa iba, senyalis ito ng pagbabago sa career niya. Pero para sa iba, ito ay isang desisyon ng isang taong natutong igalang ang sarili niyang halaga. Habang tahimik ang kanyang TV appearances, mas lumalakas naman ang kanyang negosyo, ang Mamang Pokwang's Gourmet. Isang patunay na kaya niyang tumayo kahit wala sa spotlight. Kaya niyang magtagumpay kahit hindi siya nakikita araw-araw sa telebisyon. At sa gitna ng lahat ng ito, may mga taong hindi bumibitaw, sina Po, Kay Brosas at ang alaala ni Chocolate. Mga kaibigang hindi tumitingin sa issue, kundi sa tunay niyang pagkatao. Ngayon ibang Pokwang na ang nakikita ng publiko, mas matapang, mas diretso, mas vocal. Hindi na siya yung tipong tatahimik lang, natuto na siyang sumagot, natuto na siyang lumaban. Pero sa likod ng lakas na iyon, nandun pa rin ang babaeng nasaktan, ang babaeng nawalan, ang babaeng patuloy na bumabangon para sa kanyang pamilya. At marahil iyon ang dahilan kung bakit siya patuloy na pinag-uusapan. Dahil hindi siya perpekto, dahil totoo siya, dahil hindi niya tinatago ang sugat niya, ipinapakita niya ito kahit alam niyang huhusgahan siya. Kaya sa dulo mahirap siyang ilagay sa isang kahon. Inspirasyon ba siya? Kontrobersyal ba siya? Oo rin, dahil minsan ang pinakamaingay na personalidad, sila rin ang may pinakamalalim na pinanggalingan. At ang kwento ni Pokwang hindi pa tapos. Dahil habang patuloy siyang hinuhusgahan ng mundo, patuloy din niyang pinapatunayan na kaya niyang bumangon kahit paulit-ulit siyang nadadapa,